Ayan, good morning. Anong pangalan mo? Romaline po. Romalyn. Okay. So, today, let's explore your inner critic a bit more. Kailan mo natatandaan na yung mga ganitong mga salita na naririnig mo? Tingin ko nag-start to nung high school. Lagi kong kinukumpara yung sarili ko sa iba. Piling ko hindi ako good enough. Hmm. Grabe, that sounds tough. Pero, sige. Let's bring your younger version into this room. So, imaginein mo, nandito sa loob ng room na to, yung batang ikaw. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Hey, magiging okay din ang lahat. Ginagawa mo naman yung best mo. Ito yun ang pinaka-importante. Huwag mong hayaang i-define ka ng opinion ng ibang tao. That sounds so powerful. That's a very powerful message. Ngayon naman, let's switch back to the present. Ano yung pakiramdam kapag nakakarinig ka ng mga ganong salita at ganong suporta? Siyempre, napakasarap sa pakiramdam, magaan sa pakiramdam, parang niyayakap ko yung sarili ko. That's wonderful. Let's practice naman this time, challenging your inner critic, okay? Ngayon, ako naman yung magkikritik sa'yo. And pwede kang sumagot or mag-respond sa akin ng may kindness and compassion. Are you ready? Yes. Okay. Um, ang tanga-tanga mo. Wala kang kwenta. Wala kang kahit anong kayang gawin. Hindi yan totoo. Nagkaroon na rin ako ng pagkakamali pero doon ako natuto. At kaya kong magbago. Okay. Sinasabi mo lang yan kasi gumagawa ka ng mga excuses. Palpak ka. Lahat ng tao nagkakamali at doon tayo natututo. Pero hindi ko hahayaang i-define ako ng mga pagkakamali ko. Kundi yung pagkatatag ko. Okay. That's a great job. You know, you're really starting now to stand up to your inner critic. Palagi mo lang tatandaan, hindi mo kailangan pakinggan lahat ng sinasabi ng mga tao sa'yo, lalo na kung makakaapekto ito sa iyong emotional aspect. Palagi mo lang tatandaan, pakinggan mo yung sarili mo, kung paano mo mamamotivate palagi ang sarili mo. Okay? Maraming salamat po. Maraming salamat, Romalyn.